Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon sa ating devotion ay makikita sa unang mga hari, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang nakasulat. Pumunta si Rehoboam sa Shechem kung saan nagtipon ang lahat ng mga Israelita para hirangin siyang nahari. Nang mabalitan ito ni Jeroboam na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel. Sapagat ng panahon iyon, doon siya nakatira sa Ehipto, kung saan tumakas siya kay Haring Solomon. Ipinatawag ang ng buong mamayan ng Israel si Jeroboam, at pumunta sila kay Rehoboam at sinabi, mabigat ang mga ipinatupad ng iyong ama sa amin, pero kung paggagaanin niyo ito, paglilingkuran namin kayo. Sumagot si Rehoboam, bigyan niyo muna kami ng 3 araw para pag-isipan ito. Pagkatapos bumalik kayo sa akin. Kaya umuwi ang mga tao. Ikipagkita agad si Haring Rehoboam sa mga tagapamahala. Naglingkod sa ama niyang si Solomon, nagbubuhay pa ito. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Muli po, isang magandang gabi sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay makikita sa unang mga hari, chapter 12, verses 6 to 10. Sumangguni si Rehoboam sa mga matatandang tagapagpayo na naglingkod kay Solomon nang ito'y nabubuhay pa. Itinanong niya sa kanila kung ano ang dapat niyang gawin. At ganito ang sabi sa kanya ng matatanda, kapag pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at ipinakita ninyong handa kayo maglingkod sa kanila, kapag sila inyong pinakitunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang panahon. Ngunit binaliwala ni Rehoboam ang payo ng matatanda. Sa halip, nagtanong siya sa mga kababata niya na ngayon naglilingkod sa kanya. Ano ang dapat kong isagot sa mga taong mihiling na pagaanin ko ang pasaning ipinataw sa kanila ng aking ama? Ganito naman ang payo nila. Sabihin mo sa kanila na iyong ama ay naging mahina. Yun lang po. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Unang Hari, chapter 12, verses 11 to 15. Ang ibig kong sabihin, mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo kaysa sa ipinapatupad ng aking ama. Kung hinampas kayo ng aking ama ng latigo, hahampasin ko kayo ng latigong may mga matalim na bakal. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao kay Haring Rehoboam, ayon sa sinabi ng hari sa kanila. Pero hindi tinupad ni Rehoboam ang ipinayo ng mga tagapamahala. Sa halip, pinagsalitaan niya ng masasakit ang mga tao. Ayon sa ipinayo ng mga kababata niya, sinabi niya sa kanila, mabigat ang ipinapatupad ng aking ama sa inyo. Pero mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na bakal. Hindi nga nakinig ang hari sa mga tao. Niloob ito ng Diyos para matupad ang kanyang sinabi kay Jeroboam na anak ni Nebat sa pamamagitan ni Ahiya na taga Shilo. Amen. God bless po. Gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Book of 1 King chapter 12, verse 16 to 19. Nang malaman ng lahat ng Israelita na hindi sila pinakinggan ng hari, sinabi nila sa hari, wala kaming pakialam sa iyo na mula sa lahi ni David. Bahala ka na sa iyong kaharian. Halika kayo mga Israelita, umuwi na tayo. At umuwi nga ang mga Israelita. Ang mga Israelita lang na nakatira sa mga bayan ng Juda ang napamahalaan ni Rehoboam. Ngayon, pinapunta ni Haring Rehoboam sa mga Israelita si Adoniram, ang tagapamahala ng mga tao na pinagtatrabaho ng sapilitan, para makipag-ayos sa kanila. Pero binato siya ng mga Israelita hanggang sa mamatay. Nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas papunta sa Jerusalem. Hanggang ngayon, nagre-rebelde ang mga Israelita sa mga angkan ni David. Amen. God bless po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat.
aking i-share ngayon ay makikita sa unang hari, Kapitulo 12, versikulo 20 hanggang 23. Ito po ay para kay Mera Flor. Ito po ang nakasulat. Nang mabalitaan ng lahat ng mga Israelita na nakauwi na si Jeroboam, ipinatawag nila siya sa isang pagtitipon at ginawa nila siyang hari sa buong Israel. Ang lahi lang ni Juda ang nanatiling tapat sa paghari ng mga angkan ni David. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mahusay na sundalo ng malahi ni na Juda at Benjamin. Nakapagtipon siya ng 180,000 na sundalo na makipaglaban sa mga mamayan ng Israel at para bawiin ang kaharian niya. Pero sinabi ng Diyos kay Shemaya na kanyang lingkod, sabihin mo kay Haring Rehoboam ng Juda na anak ni Solomon at sa lahat ng sambayan ng Juda at Benjamin at sabay pang taong naroroon. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Hello, good morning po. Ang akin pong Bible verse for today is from 1 Kings chapter 12, 24 to 28. Yan. Ang paghiwalay sa pamahalaan. Verse 24, nahuwag na nilang digmain ang 10 lipi ng Israel, hayaan na niyang makauwi ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan sapagkat ang nangyari ay aking kalooban. Sinunod naman nila ang utos ni Yahweh at sila'y umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Paghiwalay sa pagsamba. Pinatibay ni Jeroboam ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim at doon siya pansamantalang nanirahan. Pagkatapos lumipat siya sa Penuel. Naisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang pinuno, si Rehoboam na hari ng Juda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya't matapos pag-isipan ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 guyang ginto at sinabi sa mga taong bayan, huwag na kayong mag-abalang pumunta sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Praise God, no? Dito makikita natin sa grupo ni Rehoboam na ang pagsunod, no, sa utos ng Yahweh, ng Diyos, sa kabila ng nawala sa kanya yung malaking bahagi ng kaharian, no? At ang natira sa kanya ay ang Juda lang. Nung sinabi ni Yahweh na wag nang digmain, no? Wag nang digmain yung ang 10 lipi ng Israel dahil ayon ay kanyang kalooban. Yung nangyari nga ay kanyang kalooban, no? Makikita natin yung pagsunod, no? Sinunod naman nila ang utos ni Yahweh at sila'y nagsiuwi na. Tapos makikita naman natin dito sa kay Jeroboam, no, na dapat na nalaman niya na ang Diyos ay may pabor sa kanya, no? At ang kinagisnan ng mga Israel na pagsamba kay Yahweh ay dapat na hindi niya pinastop, no? Hindi siya dapat nagpadala sa takot niya na mawala sa kanya yung kanyang pwesto or yung kaharian sapagkat ibinigay ngayon ni Yahweh sa kanya, 'di ba? Dapat na nagtrust siya na kung ano man ang mangyari ay kalooban dapat ng Diyos ang mangyayari. Katulad ng naluklok siya sa kanyang pagiging hari, 'di ba? At nagpadala siya sa kanyang takot, no, yung naisip niya na baka bumalik sila kay Rehoboam at patayin siya. At sana, no, yung mga tao katulad natin as application na kung may favor na natanggap tayo sa Lord na like katulad nito na naluklok sa pwesto, ganyan, dapat mag-trust tayo sa God na hindi tayo matatakot na kung mawawala ito or pagyayamanin ba ng Diyos ito sa ating mga kamay, no? At kailangan magtiwala tayo
At hindi tayo gumawa ng sariling rules, no? Lalo na dito, yung sinabi nga, di ba, yung sa paghiwalay sa pagsamba, gumawa siya ng sarili niyang Diyos na sasambahin ng mga Israel. Na ayaw ng Diyos, di ba? Na ayaw ni Yahweh to. Tapos, parang nagsinungaling pa siya, no, sa mga Israel na, narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Para sa akin, no, sobra-sobra yung binless siya ng God. Tapos, gumawa siya ng sariling God na, ipapasamba niya sa mga ibang tao na sinasabi niya na yun ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Para ang nakikita ko dito ay kalapastanganan to sa Diyos. Nawa tayo po ay magtiwala sa Diyos ng lubusan, no? Na kung bibiyayaan tayo, kahit na napaka-imposible ng bagay na yun, kung gusto tayong biyayaan ng Diyos, ay bibiyayaan tayo. At kung para sa atin yun, walang sino man ang makakakuha nun, hindi tayo dapat matatakot. Yun lamang po. To God be the glory. God bless us. So muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat, no? At patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Lord na tayo makapag-devotion sa bawat araw. At ito po ay isang biyaya ng ating Panginoon. At tayo po ay nasa First Kings, no? Chapter 12. At ang ating pong babasahin ay mula sa 29 hanggang 33. Sabi po dito, inilagay niya ang isa sa Betel at ang isa na may sa Dan. At ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pupunta sa Betel upang sumamba at meron din sa Dan. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga paring hindi mula sa liip ni Levi. Ginawa niyang pista ang ika-15 araw na ika-8 buwan ng taon, katulad ng kapistang ipinagdiriwang sa Juda. Naghandog siya sa altar sa Betel sa mga guyang ginto na kanyang ginawa at naglingkod doon ang mga paring inilagay niya sa mga sagradong burol. Pumanta nga siya sa altar sa kanyang ipinatayo sa Betel na ika-15 araw na ika-8 buwan na siya ang pumili. Iyo'y ginawa niyang pista sa 10 lipin ng Israel at siya mismo ang umakyat sa altar at nagsunog ng insenso. So dito makikita po natin, no, sa ating binasa, nagkaroon ng takot, no, si Jeroboam na kung saan nagkaroon siya ng takot na baka bumalik yung mga Israelita, no, dun sa Juda, no, yung kanyang 10 lipi na nakapit. Kung magpapatuloy ito, nandun yung kanyang pag-aalala na baka manumbalik ito, no, kumbaga magbago uli yung kalooban. So dito makikita natin, kaya naisip niya na magtayo ng altar, no, magtayo ng altar, no. Ang pinakapangit lang dito ay talagang base lang yun sa kanyang kaisipan, no. Ay samantalang may pangako sa kanya sa mga last chapter na ating binasa na kung siya ay magiging tapat ay mananatili na yung kanyang lahi ay magiging hari ng Israel, no. So dito makikita natin napakaikli pa ng panahon, nagkaroon kagad ng mga pagbabago. At dito gumawa na rin siya ng pista doon sa ika-8 buwan, katulad ng pista ng tolda na dinrao sa Juda. So ibig sabihin talagang yung diskarte niya para hindi na rin pumunta talaga yung mga Israelita doon sa Juda. So yung Israel, no, yung 12 tribes, yung 10 tribes ng Israel. So ibig sabihin para hindi na doon pumunta. At dito makikita natin na yung ginawa ni Jeroboam, ito po ay isang matinding rebellion, no, sa Panginoon. Sa halip na sundin niya yung kautusan ng Panginoon, gumawa siya ng sariling reliyon, no, para manatili lang siya doon sa kapangyarihan. Kumbaga hindi niya alam na yung Panginoon yung naglalagay, no. Hindi yung gagawin mo, kundi yung Panginoon ang naglalagay sa iyo. Depende doon sa purpose ng Panginoon. So, ibig sabihin, gumawa siya ng ganong mga bagay ayon doon sa kanyang sarili para manatili siya sa kanyang kapangyarihan. At dito nakita natin na malaking kasalanan ito. At sa kalaunan ay mahantong talaga doon sa pagkawasak yung Israel. So, ibig sabihin,
mawawala ng saysay yung mga bagay. So dito po natin makikita na yung isang posisyon, no, nagkakaroon ng pagbabago yung isang tao kapag nandiyan na siya sa posisyon. Dating humbleness, kung bakit siya pinili nung una, ay nagkaroon ito ng mga pangit na nitong mga huli. So dito natin makikita na may mga bagay pala talaga sa ating buhay na hindi binibigay yung Panginoon kasi alam ng Panginoon kung ano yung mangyayari, no? Kaya praise God, no, sapagkat yung Panginoon ang may kontrol ng lahat, no? Kaya alam niya kung ano yung nararapat lamang sa atin, alam niya at kung ano lang yung makakabuti sa atin. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.